Okay lang. Ayos, no? Diba? Kung mapapansin mo. Okay yung formahan niya, diba? 2,000 years later. Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewers' discretion is advised. So, ito mga idol, magandang araw. Samahan niyo ako, bubuuin natin si Bambang. Ito, meron akong, ito pala, is nabili ko kay Phoenix. Ang kanyang trigger mechanism. Kasama yung kanyang grip. Samahan niyo ako, simple natin ito. Ito yung kanyang adjustan ng power niya. Yung sa trigger. Yan. Yan o. Yan. So, may kamahalan din ito. Yan. Ito siya. So, tapos, meron din buffer tube para sa kanya. Nilagyan ko na ng nilagyan ko na ng tiplon para medyo maluwag kasi siya, kaya nilagyan ko ng tiplon. Tapos maliban doon, para sumakto siya, nilagyan ko siya nito, lagayan ng ayan, lagayan ng sling swivel, yung pwede mong sokbit sa balikat. Kung yung mga iba na hindi alam kung ano yung sling swivel, yan, para magpantay siya. Sigurado yung iba walang alam sa sling swivel. Ito yun, ito yung tinatawag na slings. Yan, dito yan sa balikat, kasi tali ito ng baril or air gun or any kind of na sinusukbit sa balikat kung gusto mong hindi mahirapan kakabit-bit. So dito yan. Yan. Ganun siya. So meron na siyang formado, hugis. So retractable ay yung niya, grip. Actually hindi naman siya kasya dito, pinalaki ko ng konti. Tapos wala din to, hindi kasama yung screw niya dito sa loob, kaya naghanap pa ako sa mga auto parts. Sa auto parts nakabili ako, maganda yung nabili kong screw kasi original, hindi siya na low straight. Hindi katulad na ang bumibili ka sa mga hardware na parang local lang, mabilis ma-low straight. So dito siya, gamitan mo lang ng screw. Yan, screw mo lang sa loob. Ito, may nabili din akong screw. Medyo, pagbili ko kasi nito, walang kasamang screw. Walang kasamang screw, kaya bumili ako sa auto parts. Medyo original kasi yung mga parts, mga accessories ng auto parts, kaya maganda yung tornilyo. So dito siya, lalagyan mo na yan dito para humigpit yung niya. Yan, higpitan mo lang, hindi nagagalaw. Dalawang screw. Yan, higpitan mo lang para matibay. Pag alam mong mahigpit na, okay na siya. So okay na siya. Ito din pala yung, so in-adjust ko yung power niya sa hammer niya. So okay na yung power niya sa hammer niya, malakas na, nakasagad na to. Wala nang ipipihit, kaya malakas na to. Ganyan yung forma niya pag nakaan. Yan. Tapos retractable sana buttstock niya. Ito. Yan. Retractable buttstock niya. Actually, gumawa ako ng tatlo. Hindi ako komportable sa retractable buttstock niya.
Gumawa ako ng 3 kaso dalawa lang yung dala. Ito yung dala kong isa. Ginawa ko lang to DIY. PVC lahat. Hindi ko pa napipinturahan. Yan. Pag gusto kong medyo mahaba dito sa retractable bud stock niya na original, papalitan ko lang yung original. Wala na tong ano, wala na tong adjustan dito. Diretso na siya kasi masikip siya. Tulad nito may adjustan, tatanggalin mo lang. Eto, sasalpak mo lang dyan kasi sakto naman yun dyan. Yan. So sasalpak mo lang yun dyan. Yan. Matigas na ano siya, masikip. Ganun lang. So pwede na. Dito yung cheek mo. Tapos dito yung balikat. Yan. So komportable ka na. Pag ayaw mo naman ng ganito, medyo may sakto lang. Medyo ano siya, medyo maiksi siya ng konti. Ang pinagkaibahan nila is meron siyang cheek rest na tatanggal-tanggal. Hindi ko pa napipinturahan. Baka sa sunod pipinturahan. I-adjust mo lang siya. Tapos meron din siyang lagayan ng pillets. Ilalagay ko pa yan dito ng isa pang bilog para sumikip, hindi maganong-ganon. Yan. Ganyan lang siya. So pag gusto mo palitan to, ito, para makakapagpahinga yung cheek mo. Yan. Maganda yung gusto mo sa pag sight mo sa scope. Sakto lang din naman yan. Sinukat ko rin naman to. Pares lang yan. Oh. Ito masikip talaga to. Hindi ka anong ano. Yan. Ganito siya. Masikip talaga siya. Tulak mo lang yan. Tulak mong tulak yan. Sakto na siya sa kamay. Diba? Tigita lang pero okay lang yan. Ito lang yung magandaan dyan kasi meron siyang cheek rest para hindi ka mahirapan sa pag-sight. Yan. Yung maganda. Gusto ko to. Tsaka pag gusto ko talaga lahat kasi ako gumawa. Yan. Pag ayaw ko na ng matigas siya. Oh. Mahirap pa. Yan. So ito talaga yung bagay sa kanya kasi ano to eh, original na bat niya, bat stock. So ayun, ano, okay na. So ito naman yung kanyang ano, receiver. Ito naman yung receiver, nabili ko to kay Manchester. Yan. Kaya magkaiba yung ano, magkaiba yung trigger mechanism niya sa receiver. Kasi ano, medyo may kapares lang sila ng presyo, kaso natagalan ako kay Manchester kaya doon ako bumili kay Phoenix. So okay naman siya, mas nagagandahan ako kasi komportable akong umawak dito sa kanyang ano, yan, sa kanyang hand grip. Sakto lang yung kamay, pero okay na rin kahit medyo ano, dapat ganun lang sa ano, yan. Pero okay na rin. Okay na yun. Malambot lang ano niya. Kahit bata, ano, 1 year old lagpas kayang pitkin to. Hindi siya hindi siya matigas. Malambot. Yan. So ito yung kanyang receiver. Ano na siya, nilagyan ko kasi siya ng karga kaya karugtong na yung kanyang tangke. So dahil bumili tayo kay Phoenix, mayroon siyang sticker na binigay sa akin. And then ito naman sa iba. Tsaka ito naman kasi bumili din ako ng pamingwit, kaya may sticker ako ng pamingwit. So yung ito parang sa ano yata to, saan ba to? Parang sa gloves yata to. Sa gloves, may gloves kasi niya pang ano, pang hunting. Yan. So naka-ano na siya, naka-fix Phoenix ko na siya kasi kinargahan ko. Meron pa siyang 2,000, almost 2,100 pa to. Mapapansin mo, yan o, diba? Almost 2,000 pa. So dito ganun din sa ano niya. Nasa 1,800 dito.
Pero okay lang yan kasi yung laman naman ito malaki. So pumapalo. Lakas naman siya kasi yung receiver ng Manchester is malaki na yung pleno. Halos dito na yung pleno niya. Yan. Haba na yung pleno niya. Malakas siya. So pag idudugtong na siya, idudugtong ko. Yan. Medyo mahirap lang kasi ito idugtong. Yan. So dudugtong mo dyan. Pag idudugtong dito ganito na siya. Tapos ay wala siyang ano. Yan. Ito yung kanyang. Yan. Tapos sakto lang din naman. Yung ayun. Mahirapan pa ako ah. So, okay na siya. No? Tapos, nakabili din ako ng brass barrel. Actually, hindi siya pulidong brass kasi brass barrel 12 grooves. Maganda din yung 12 grooves niya. Promise. Hindi siya pulidong brass barrel pero maganda siya kasi yan o. Yan. 12 grooves niya maganda to. Ano madilim lang kasi yun. Lobat na yung cellphone. Binila ko na rin siya ng ano ng tag ito, cover. So hindi ko na tinatanggal. Tapos kabili din ako ng Shanbao na ano na so ikabit muna natin yung ano. So yung barrel niya is ito. Yan. Kakabit natin yung barrel. Kasi number muna. Yan. Kakabit natin yung barrel. Ganyan. Silak lang natin dito. So, yung tatlong ano niya. Yan. Yan. Ba? Okay na. So, formado na siya. Kung mapapansin nyo, padala siya tingnan. Diba? Ito pala kaya yung tag niya. Ito pala yung pangalan ng aking airgun, tactical PCP airgun is si Bambam. Saka yung pangalan ng aking YouTube is Ihado Hunter PH. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman po pakisubscribe naman at matulungan nyo rin ako, mga ka-hunter. So ulitin po, baka pwede nyo pong i-subscribe, paki-subscribe naman po, paki-like, share, kung gusto nyo rin mag-comment, okay lang. So kung may katanungan kayo, pwede ko naman kong sagutin sa abot ng aking makakaya kasi ito yung first time ko na magkaroon ng airgun. First time ko po magkaroon ng airgun. Bakit meron ako kaagad nito? Kasi nag-aral po tayo ng criminology, kaso lang hindi tayo nakapagtapos kasi medyo mahirap na, hindi na kaya. So alam ko yung parts ng barrel, kaya alam ko yung parts ng airgun. So hindi sila magkakalayo sa barrel. So ganito lang yun. Tapos ito na siya. Bumili din ako ng ano niya, under railings. Kung mapapansin yung under railings niya, diba? Maiksi lang. Yung ginawa ko is bumili ako ng isa pang under railings na wala siyang ano lang to, 11 by 20. Ito naman 20. So yung 11 hindi kasya sa 20. So
So yung ginawa ko, binutasan ko rito, binutasan ko rin dito, binutasan ko rin dito para magkasya siya. Tapos ano, yan, binilihan ko ng screw para magkaroon siya ng ano, magkaroon siya ng forma. So ganito siya. Yan, nilagyan ko ng tornilyo. Tapos yan, para humaba yung under railings ko. Hindi ako ng ano, kasi hindi rin ako komportable na walang hawakan. Hindi ako nito. Ito naman is for grip. For grip. So plastic lang to pero solid. Solid ano, dito na siya nilalagay para meron akong for grip. Pag gano, may hawakan ako dito. So yung nangyari dyan, dahil nakaumbok to yung ginawa ko, nilagay, binaring na ko to, pinaano ko, pinabaon ko yung ulo ng tornilyo hanggang dito lang siya. Okay lang yan na dito para dito. Tapos so sakto na siya, kasyan siya, abot na rin siya dito. Okay na siya, diba? Tapos tornilyo na ilak mo lang, hindi rin kasi siya magano dito pag hindi siya tumama, hindi rin siya ano. So yan, tornilyo niya, so alins din yan. Yan, mas maganda kasi pag komportable ka humawak, diba? Yan. So meron na siyang for grip, diba? Komportable ka humawak sa yan, nakaganyan ka. Tapos tinagdagan ko pa, binilihan ko rin siya ng, dahil meron siyang sling swivel dito sa dito. So meron siyang sling swivel na lagayan dito. So kung kailangan para may kabit dito, ito bumili din ako ng isa nito para dito, the railings. So dito ko siya ilalagay kasi yan, dito ko na lang siya ilalagay na yan, para mukhang okay naman siya. So kasi yan man yun, sumakto na siya, ipitan na natin ang konti, hindi na sakto sa so ilalak lang natin kasi hindi siya, so okay na siya. Yan, okay na siya, sumakto na, meron na siyang kakabitan dito. Pagkatapos sumili din ako ng vice stand na, vice stand. So ganito lang, vice stand, simplihan lang yan, para maganda sa tingnan. Yan, vice stand talaga. So di ba maganda na tingnan, kasi kanina maiksi. So nung binilihan ko, paano siya, tapos bumili ako ng ganito for grip, tapos yung vice stand nya, so nahihila-hila lang yan, hila-hila yan, kasi pag hila mo dito matatanggal yung lock, yan tatanggal yung lock, tapos balik mo, hila yan, ganun lang yan. Pag gusto mong bit-bit mo siya, yan, diretso mo lang, pero
pag ano, na gusto mong nakapatong sa lamesa o sa lapag, gaganyanin mo lang yung pa-stand nya. Diba, hila. Pwede mo rin pataasan. Diba, adjustable din. Diba, gusto mong nakatayo siya ng diretso, ayun, diretso lang yan. Tapos ganun din sa kabila, yan, katayo na siya ng diretso. So okay na siya, kaso lang parang nakulangan ako, parang hindi pa ako komportable sa nakita ko sa kanya. So yung ginawa ko, yung ano ng scope, doon sa binili kong scope, nilagay ko dito para lagayan naman siya ng flashlight. Yun. So isa, dalawa yun. Yun, no? Maglalagay ako ng flashlight dito, tatanggalin ko lang yung tornilyo, adjust ko lang, pwede na maglagay ng flashlight. So dalawa to. Ito yung isa, lagay ng flashlight. Yan. Hindi naman yun magkalayo kasi sakto lang yung sukat niya. Yan. So pwede na, no? Nilagayan na ng flashlight, adjust lang. Stand nya, sling swivel, for grip, at saka yung ano nya, under railings nya, no? So ikakabit natin, ganito yung itsura nya. Diba? Ganyan siya, oh. Ito pala, ay, oh, sakto ka nya. So ikakabit natin, ganito lang. Pero pwede yung pagkabit nito. Ganyan lang. Kakabit natin siya rito. Ayan. So, ito, 20mm to. 20mm din to. Pero, ang kagandahan niyan, kahit 20mm siya, na-adjust rito. Kaya kasya siya. Hindi siya maluwag. Diba? Yun, o. So, kapakabit mo lang para hindi ka mahirapan. Ayos. So nakabit na siya, no? Ipitan lang natin. So para hindi ka mahirapan kasi di ba matigas na siya. Matigas na siya, no? Hindi mo na kaya kasi masakit sa kamay. So may butas yan dito para ganun-ganun mo, no? Yan, ganun yan, no? Yan, tapos itulak mo lang para migpit. So, yan. So di ba dati hindi mo naipit, ngayon naipit mo na ng todo. Yan. Pag matigas na, huwag mo na pilitin kasi masira yung ano niya, no? So okay na yan. So pwede na siyang patayuin, no? So nakatayo na siya, diba? So mapapansin mo, maganda na yung forma niya, oh. Tayo na siya. Tapos bumili din ako ng ano, tawag dito, basta ito yun, nakalimutan ko ano to, yan, sa kanyang tangke at sa kanyang barrel. So hindi kasya to sa barrel ko kasi maliit. Yung ginawa ko, kinuskos na sumakto siya sa may tangke. Tapos ito, local din yung tornilyo nito nung binili nung dumating sa akin, maliit yung butas. Yung ginawa ko, pinalitan ko para sumakto siya. So pinalitan ko rin ang tornilyo. So okay na siya, naging okay. Tapos pinalaki ko talaga siya ng todo para dito, kahit dito mapapansin mo nyo, di ba maluwag siya. So pag maluwag siya, ayoko pangit tingnan. So kung ginawa ko, sinakto ko siya dito sa may ano, cover. Tapos yan, para sakto na siya, hindi ko hindi. Ayaw, di ba? Okay na. Hindi mo na nilagay ulit. Yun. So dahil humigpit na siya, so okay na siya, maganda na siya tingnan, di ba? Ay, alam ko na kung anong. Ayan, bumili pala ako ng ito, barrel band. Barrel band pala yung tawag dito. Nakalimutan ko kasi. So, ayun.
Okay na, may barrel band na siya. Tapos, dahil gusto ko talagang hindi maingay yung airgun ko. So, bumili ako ng yung ginawa ko una, nagdi-DIY lang ako ng PVC. Kaso, naisip ko, hindi pang matagalan. Tsaka mabilis masira yun kasi PVC. So, yung ginawa ko, bumili ako sa Shanbao. Sa dami ng pinagpipilian ko, marami ako nakitang online na mga silencer ang mamahat. So yung nakamura ko sa tingin ko, pagpipili ko, nakapili ako ng medyo mura. Nakita ko yung Shanbao, ito yung pangalan niya, Shanbao. So meron siyang mga tawag dito, meron siyang mga tawag dito, baffles. Yan, isa baffles yan, dami yung baffles to. Yan, yung kanyang baffles is aluminum din. So ito, aluminum din to. So yung nangyari dyan yan, ito yung baffles nya. So maliliit yung butas. Yung ginawa ko, dito taasan ko yung isa rito, isa. Yan. Actually maganda to kasi yung baffles nya is patulis dun. So pag tumama yung hangin dito, paliit. So ibig sabihin ma-maximize niya yung hangin, papalitin niya. So maghahanap ng lusutan yung hangin. So para mabilis siya makalusot yung hangin, binutasan ko dito magkabilaan, kahit maliit lang yung makakatulong na yan. Tapos yung gagawin ko rito, lalagyan ko siya ng filter. So para maganda yung niya, yung tunog niya, tsaka hindi gaano makalabas yung hangin. Diyan lang siya masasala. Nilagyan ko ng filter. Ano lang to? Sa Scotch-Brite lang to. So yung baffles niya is 5 piraso. So aluminum yan, sulit na aluminum to, hindi masisira. Yan, 5 piraso. Nilagyan ko ng filter na Scotch-Brite. Bumili ako sa tindahan. Actually yung Scotch-Brite na yan, 3 layer yun. Nagtatanggal ko lang. Ito yung kinuha ko. Kasi ito medyo medyo solid at saka magandang klase pag nilagay sa talaga. Ito talaga yung sa tingin kong maganda. Tapos yan 5 yan, lagyan ko yan ng filter para para masala yung hindi mga yan, diba? Yung filter na maliit lang, hindi malaki. So okay na siya, kung titingnan mo, meron na siyang tapos ito yung kanyang lock. Lock mo lang siya. Malaki na rin yung butas niyan, parang 6 mm yata to, hindi 5 mm. Yan. Tapos yung likod niyan, ganito, clip. Siya, Allen's screw. Ito Allen's. Kaya ayan, madali lang So yung gagawin natin, gagawin mo yan. Para sa akin maganda tong na to, silencer cut. Kahit hindi siya jumbo, mabigat siya, pure aluminum, solid yan, diba? So ito yung kabila. Yan, ito yung niya, yan yung harang nya, diba? Tapos meron siyang dugtungan dito para sumakto lang sa kanyang Yan. Diba? Tapos flip siya, flip. So ilalagay natin. Tapos dito natin siya ilalagay. Flip. Sakto lang siya sa Yan. Tapos ilalak mo lang siya. Yan. Okay na. Pitan mo lang to.
So, okay na, no? Meron na siyang silencer. Kompleto na. Ano siya? Ito yung binili ko. Bumili ako ng para sa scope, sa scope, sa flashlight din to. Pwede sa laser, pwede sa flashlight. So, dito ko nilagay sa may taas ng scope. Yan. So, yung scope ko is ano siya? So, 16 by 44 AOA. Yan. So, maganda din siya pag sinilip. So, bumili ako ng ano, ng level niya. You know, binilihan ko talaga to, sinadya ko talagang bilihan. Tapos, yung kanina, so yung andun sa baba, yung ano niya, yung tawag dito, no? Yung scoop niya, scoop mount, no? Pinilihan ko siya na may, ano din, may tawag dito, may bubbles. So, yan. So, yung nangyari dyan is, dahil masyadong malapad yung ano, yan. Ay, maiksi pala. Pwede rin naman siya rito. Pwede rin naman siya rito. Kaso, parang ano, parang ang tawag dito. Parang hindi ako komportable. Parang gusto ko may igaganda pa siya. Kaya bumili ako ng under railings. Kaso yung nangyari is 11mm ulit. So, bumili ulit ako ng ano, duck naman to, ang tawag dito. Mas malaki siya sa ano, ay yung kasya dito na 11 by 20 na to. So, maganda to. Nakabili ako, maiksi lang pero okay na. Tapos, para naman to sa may ano, bumili ako ng ano, tawag dito, para sa may GoPro. Yan, kung may GoPro ka, may GoPro cam, yan, pwede rin. So, actually, meron akong mga gamit ng connection para sa GoPro. So, ito lang. Pero pag may nakabili ako ng GoPro, pwede ko siyang ikabit dito. Pero pwede rin naman to sa ano, sa may holder ng cellphone. Tapos, nandito yung cellphone, parang GoPro style lang. Diba? Meron ganito eh. Tapos yung karugtong dito, yung holder ng cellphone. So, yan. So, ito yung kanyang adjustan ng lights, yung sa ano niya, sa may crosshair. Tapos, ito yung hindi ko na alam dito. Yan. Hindi ko pa na i-testing. Baka sa susunod pag nag-testing ako, malalaman ko to kasi meron naman doon, meron naman siyang guide. So, ayun. Ito yung so, ikakabit na natin to para makita natin kung gaano kaganda si Bambam. Yan. So, ganun lang. So, okay na siya. Nakompleto na yung Bambam ko. So, ganito yung itsura niya. Yan. O, diba? So, kanina, diba, dahil dito, yung sling swivel niya is hindi pa natin nakabit. Ikakabit natin dito sa kabila. So, ito yung lagayan niya ng sling swivel. Yan. Sling swivel niya. Yun o. O, diba? So, diba? Yun na. So, kung mapapansin nyo, may ganda na si Bambam, no? Ganyan na yung itsura niya. Oh, diba? Ganyan yung itsura niya. Wala sa buttstock. Yung itsura niya, wala sa buttstock. Pupunta sa scope. Pupunta sa barrel and scope. Diba? Simple lang. Ayos, no? Diba? Kung mapapansin mo. Okay yung formahan niya, di ba? So, yun know. So, yung meron akong pellets dito is Astro lang.
Astro 18 grams, 5.5 mm. At saka Meteor 22 grams. Or pellet Meteors, yan, ganyan lang. Wala na siyang ano dito. Meteor grado grams to, 22 to. Wala nang iba nakalagay dito. See you. Ito lang yung meron ako ngayon. Ito lang yung titingnan natin sa sa test bar ni Bambam. Ito lang yung titingnan natin sa test bar niya. Kung maganda yung barrel niya, tsaka maganda siya tumamak. So, sa mga silent viewer natin dyan, solid supporters, shout out sa inyo lahat. Sana matulungan nyo ko. I-comment nyo na lang kung ano yung matutulong nyo sa bago kong airgun. First time ko kasi magkaroon ng airgun. Maraming salamat po sa